Number 10. Lumang Haring Kuta. Sa taas ng bundok sa bansang Hapon matatagpuan ang mga guho ng isang matandang kuta na itinayo noong ika-15th century. Ang estratehikong lokasyon nito ay nagsilbing bantay sa mga pangunahing ruta ng kalakalan at malapit din ito sa isang minahan ng pilak. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ito ng mga laban at pagsakop noong panahong iyon. Bagaman iniwan at hindi na nagamit matapos ang maraming sigalot, nananatili pa rin ang matitibay na batong pundasyon. Ang lugar ay patunay ng matinding kasaysayan na nakaukit sa mga pader ng lumang kuta. Sa kasalukuyan, dinarayo ito ng mga turista, lalo na sa panahon ng taglagas. Kapag bumabalot ang hamog sa lambak, nagmumukhang lumulutang ang kuta sa dagat ng ulap. Ang kakaibang tanawin na ito ang nagdadala ng impresyong parang isang kwento mula sa kababalaghan. Maraming litratista at manlalakbay ang naaakit dito upang masilayan ang ganda ng tanawin at maramdaman ang kasaysayan. Nananatili itong simbolo ng tibay ng arkitektura at kultura ng mga Hapon mula sa nakalipas na panahon. Number 9. Bahay sa ilog. Sa gitna ng isang ilog sa bansang Serbia, may nakatayong maliit na bahay na yari sa kahoy. Una itong itinayo ng mga kabataang manlalangoy noong 1968 bilang pahingahan sa kanilang paglalaro sa tubig. Kalaunan, naging inspirasyong ito para sa isang ganap na kubo na itinayo gamit ang mga materyales na dinala sa bangka at kiyak. Ilang ulit nang winasak ng baha ang bahay, ngunit paulit-ulit din itong naibalik ng mga tao sa tulong ng kanilang pagkakaisa. Ang kasalukuyang bersyon ay itinayo noong year 2011 at mas matibay na upang makayanan ang agos ng ilog. Naging tanyag ang bahay na ito matapos lumabas ang larawan nito sa mga publikasyon at maging tampok pa sa international media. Dahil dito, naging simbolo ito ng katatagan at tahimik na pamumuhay na malapit sa kalikasan. Maraming bisita ang pumupunta para masilayan ang kakaibang estruktura na tila lumulutang lamang sa ibabaw ng bato. Sa simpleng anyo nito, nagsisilbi itong paalala na kahit ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magbigay ng malaking inspirasyon sa mga tao. Number 8. Bamboo Treehouse. Sa isang liblib na gubat, itinayo ng isang grupo ng mga bihasang manggagawa ang kakaibang bahay sa puno na yari halos lahat sa kawayan. Umaabot ito ng 12 metro ang taas at may iba't ibang antas, kabilang ang isang maliit na paliguan sa itaas. Ang buong estruktura ay gawa sa kamay, gamit ang tradisyonal na paraan ng pagkakabit ng mga kawayan at hibla mula sa kalikasan. Hindi ginamitan ng mabibigat na kagamitan ang paggawa, kaya lalo nitong ipinakita ang husay at tiyaga ng mga nagtrabaho rito. Isa itong halimbawa ng pagsasanib ng likas na materyales at malikhaing imahinasyon. Ang disenyo ay idinisenyo upang maging maaliwalas at ligtas sa init. May mga bukasan sa pader na nagbibigay ng natural na hangin, kaya hindi na kailangan ng modernong bentilador. Sa paligid nito, tanaw ang kagubatan na nagiging tila dagat ng berde mula sa taas. Ang kakaibang bahay na ito ay hindi lamang tirahan, kundi isang lugar ng kapahingahan. Maraming turista ang namamangha sa kakaibang arkitekturang simple ngunit marangya, at nakikita ito bilang halimbawa ng balanseng pamumuhay kasama ng kalikasan. Number 7. Island Cabin. Sa isang malayong isla sa Iceland, nakatayo ang isang maliit na bahay na kulay puti na halos nag-iisa lamang sa buong lugar. Itinayo ito noong 1953 para magsilbing tirahan ng mga mangangaso ng ibon, lalo na ng mga puffin na karaniwan sa lugar. Wala itong kuryente at malinis na tubig mula sa gripo, subalit may sariling paraan ng pag-ipon ng tubig ulan. Sa loob ng bahay, makikita ang simpleng kasangkapan tulad ng mga kahoy na dingding,
ilang muebles at mga bagay na nagpapakita ng tradisyonal na pamumuhay. Dahil sa pagkakahiwalay ng isla, bihira itong mapuntahan at nangangailangan ng mahabang paglalakbay sa magaspang na dagat. Sa kabila ng pagiging malayo, naging tanyag ito sa mga larawan at kwento ng mga manlalakbay na nakarating doon. Ang tanawin ng dagat, matatarik na bangin at katahimikan ng kapaligiran ang siyang pangunahing hatak ng lugar. Marami ang naaakit hindi lamang sa kakaibang bahay, kundi sa damdamin ng kapayapaan at pagiging malapit sa kalikasan na hatid nito. Naging simbolo ito ng kasimplihan ng buhay at ng kakayahan ng tao na mamuhay kahit sa pinaka-iba't ibang sulok ng mundo. Number 6. Cliff Village. Sa isang matayog na bangin sa Catalonia, Espanya, naroon ang isang nayon na nakapatong sa gilid ng bato na tila nakikipagtagisan sa kalikasan. Ang mga bahay dito ay yari sa bato at nakahilera sa makikidid na daan. Ilan sa mga ito ay halos abot na ng gilid ng bangin. Ang lugar ay may kasaysayang nagsimula pa noong gitnang panahon, kaya makikita pa rin ang mga bakas ng sinaunang arkitektura. Ang simbahan na nakatayo malapit sa gilid ay nagsisilbing bantay at paalala ng pananampalataya ng mga unang nanirahan doon. Ang matarik na lokasyon nito ang dahilan kung bakit kabilang ito sa mga itinuturing na mapanganib na tahanan. Hanggang ngayon, dinarayo pa rin ang nayon ng mga turista at litratista na humahanga sa kakaibang tanawin. Ang kombinasyon ng alikasan at sinaunang istruktura ay nagiging tanawing kahanga-hanga. Marami ang napapaisip kung paano nagawang mamuhay ng mga tao sa ganitong kalagayan sa loob ng maraming siglo. Ngunit para sa mga residente, ito ay tahanang minana at pinapahalagahan bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ang lugar ay hindi lamang simbolo ng kasaysayan, kundi isang patunay ng tibay ng tao laban sa mga hamon ng kapaligiran. Number 5. Swallow's Nest. Sa itaas ng isang bangin na nakaharap sa Black Sea, makikita ang isang maliit na kastilyo na tila hinango mula sa isang kwentong pambata. Ang kastilyo ay itinayo noong early 20th century ng isang baron at idinisenyo sa istilong neogotiko. Bagaman maliit lamang ang sukat nito, ang anyo at lokasyon ay nagbigay rito ng pambihirang presensya. Makalipas ang panahon, nakaranas ito ng lindol na nagdulot ng mga bitak sa bangin na kinatatayuan. Gayunpaman, naibalik ito sa dati sa pamamagitan ng restorasyon at muling binuksan para sa publiko. Ngayon, ang Swallow's Nest ay nagsisilbing isa sa pinakatanyag na atraksyon sa rehiyon ng Crimea. Maraming bumibisita upang makita ang tanawing tila nakabitin sa ulap at hamunin ang grabidad. Ang loob nito ay ginawang museo at restauran para sa mga turista at nagiging tampok sa mga kuha ng litrato mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kastilyong ito ay naging sagisag ng arkitekturang pandekorasyon at ng kagustuhan ng tao na lumikha ng kakaibang istruktura sa hindi inaasahang lugar. Number 4. Bundok na Dambana. Sa gilid ng isang bundok sa bansang Italia matatagpuan ang dambanang nakadikit sa matarit na pader ng bato. Ang estruktura ay itinayo noong ika-16th century bilang alay sa mahal na Birheng Maria. Dahil sa lokasyon nito, ang mga bisitang nagnanais makarating ay kailangang maglakad sa makipot na daan at umakyat sa matatarik na baitang. Ang simbahan ay may kakaibang arkitektura na nakasiksik sa mismong gilid ng bundok, na para bang isang tahanan ng pananampalataya sa pagitan ng langit at lupa. Sa kasalukuyan, isa itong tanyag na pook ng peregrinasyon para sa mga deboto at turista. Mula rito, tanaw ang malawak na lambak at kagubatan na nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan at kabanalan. Ang kombinasyon ng pananampalataya at kalikasan ang siyang nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bumibisita. Sa kabila ng hirap makarating,
hindi pa rin nauubusan ng tao na nagnanais masaksihan ang tanawing kahanga-hanga. Ang dambanang ito ay nananatiling matibay na patunay ng pananalig at dedikasyon ng mga taong nagpatayo at nagpanatili rito. Number 3, Batong Hagdan. Sa bayan ng Guatape, sa bansang Colombia, nakatayo ang isang higanting batong tinatawag na El Peñón de Guatape. Ang batong ito ay may taas na halos 200 metro at pinaniniwala ang milyong-milyong taon na ang tanda. Upang marating ang tuktok, kailangang akyatin ang mahigit 300 na baitang na nakapaloob sa gilid nito. Mula sa itaas, tanaw ang malawak na lawa at maliliit na pulo na bumubuo ng napakagandang tanawin. Ginawa itong pangunahing atraksyon ng bayan at dinarayo ng maraming turista taon-taon. Ang kakaibang anyo ng bato na para bang isang tore na nakatindig sa gitna ng kapatagan ang nagiging simbolo ng lugar. Maraming lokal na negosyo ang nakikinabang dahil sa dami ng dumadalaw, kaya naging mahalaga rin ito sa ekonomiya ng bayan. Ang El Peñón de Guatape ay isang patunay ng pambihirang likha ng kalikasan na inalagaan at pinahalagahan ng tao bilang bahagi ng kanilang kultura at kabuhayan. Number 2, Liechtenstein Castle. Sa Alemanya, makikita ang mga kastilyong nakatayo sa gilid ng matarik na bangin na para bang nakabitin sa kalangitan. Itinayo ito noong 19th century bilang inspirasyon mula sa isang nobela. Ang disenyo ay nasa istilong neogotiko. May matataas na tore at makukulay na bintana na nagbibigay ng malaengkantong hitsura. Bagaman hindi ito kasing laki ng ibang kastilyo sa Europa, ang lokasyon at hitsura nito ang nagbigay dito ng kakaibang ganda. Ngayon, isa itong kilalang destinasyon ng mga turista at ginagawang lugar para sa mga kasal at espesyal na pagtitipon. Mula sa balkonahe, tanaw ang malawak na kagubatan at lambak na nagiging mas kahanga-hanga lalo na tuwing taglagas. Ang kastilyo ay nagsisilbing simbolo ng sining at arkitekturang Aleman at nagpapaalala ng panahon ng mga hari at reyna sa mga kwento. Sa kabila ng pagiging maliit, nananatili itong malaki ang ambag sa kultura at turismo ng rehiyon. Number 1, Catchy Pillar. Sa bansang Georgia, matatagpuan ang isang kakaibang tore ng bato na tinatawag na Catchy Pillar. Nasa taas itong halos 40 metro mula sa lupa at sa tuktok nito ay may maliit na kapilya. Ayon sa kasaysayan, ginamit ito ng mga ermitanyo bilang lugar ng panalangin at pag-iisa nung maagang bahagi ng panahon ng Kristyanismo. Ang pag-akyat dito ay napakahirap dahil kinakailangang gumamit ng lubid at hagdan na batal upang marating ang itaas. Sa kasalukuyan, nananatili itong sagradong lugar at dinarayo ng mga relihiyoso at turista. May isang monghe na naninirahan pa rin sa itaas bilang pagpapatuloy ng tradisyong espiritual. Ang tanawin mula sa paligid ay nakamamangha dahil makikita ang kagubatan at kabundukan na tila walang katapusan. Ang Catchy Pillar ay simbolo ng pananampalataya at pagtitiis at patunay ng dedikasyon ng tao sa kanyang paniniwala kahit sa pinakamatitinding kalagayan.